Matapos ang ligtas naming biyahe from Albay and Cebu City, ay finally ay andito na tayo sa ating karoroonan. Welcome po pala sa Siargao Island. Dito po pala ang Siargao Island Convention Center, ang lugar na kung saan gaganapin ang 71st Farm Youth 4-H National Convention. Bali, 4 na araw kami dito sa Siargao. Dahil first day pa lang ay magpapahinga muna kami. May mga ibang regions pa kasi na hindi pa dumadating. Ang napapanood nyo po ngayon ay ang promotional video ng 4-H Club Philippines na pinost 3 weeks bago ang National Convention. For the meantime, dito pala kami nag-stay for 4 days sa Jacking Horse Homestay. May kalayuan din ito from Convention Center. Mga 15 kilometers din ito o 30 minutes na biyahe. Nung ikalawang araw ay formal lang sinimulan ang convention. Ang tema po pala ngayon ay 71st Farm Youth 4-H National Convention. Every year po pala ay ginaganap ang convention na ito na pinapangunahan ni Agricultural Training Institute. Meron po palang 16 na regional training sites sa buong Pilipinas. Kada taon, lahat ng mga nag-first place sa mga kategory sa regional level ay ipalapadala sa national level. Which is ganun ang nangyari sa akin. Anyway, sa day 2 ay nagsimula ang programa sa singing contest. Nung ikatlong araw ay nagsimula na rin ang Agri-Innovation Pitching. Bali 13 rehiyon kami na maglalaban-laban. Hindi sumali si Region 13 kasi sila ang host region ngayon. Anyway, pangalawa po pala ako sa magpre-present. 5 minuto lang ang inilaan para sa presentation, plus may 5 minutes din na Q&A portion. Nung unang 1 minuto ko ay medyo na mental block ako. Nawala temporarily yung pinaktis ko sa Kamsur, dala na rin siguro sa kaba at sa dami ng tao. Pero after naman ng 1 minuto ay nakuha ko na yung flow ng practice ko and nairaos naman natin kahit papano yung presentation ko. Confident din naman ako sa mga naging sagot ko sa Q&A portion. At tapos ng Agri-Innovation Pitching, mga tanghali na rin yon. After ng lunch ay pinagsabay-sabay na ang competition gaya ng cooking contest, transformation, and sinundan na rin ng quiz bee. Nung ika-4 at huling araw, umaga yon ay nagkaroon na ng awarding para sa lahat ng competition. Sa mahigit 13 rehiyon na nag-compete para sa Agri-Innovation category ay nasungkit po natin ang first place para sa Agri-Innovation category. Narito po ang buod ng mga nagsipagwagi para sa nasabing kategorya. Ito naman po kami ang mga nagsipagwagi. Nag-third place din po pala ang Masbate para sa Quiz bee. Nakasungkit din po ang Albay ng Special Awards para sa Agri-Tail Competition Video Heart category. Bali, 3 awards po ang nasungkit ng Bicol para sa convention na yan. Matapos ang 4 na araw na event, ay oras na para gumala. Una namin pinuntahan ay ang Katangnan Bridge o mas kilala sa tawag na Afam Bridge. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang special sa tulay na ito, kung bakit ito naging popular sa mga tao. May nagsabi lang sa akin noong time na yun, kaya daw sikat ang tulay na iyon ay dahil meron daw mga Pilipino at Pilipina na nakakatagpo ng isang AFAB. Kaya, tinaguriang ito na Afam Bridge. Ito po pala ang itsura ng tulay. At nag-group picture kami na mga kasama ko. After that ay tumambay naman kami sa nag-iihaw na grilled balot. First time ko pong kakain ng inihaw na balot. Noong mga panahon na yan ay sikat na sikat ito sa TikTok at FB kung paano niluluto ang balot sa ihawan. Ngayong 2025 ay parang wala na akong nakikita na gumagawa niyan. Maraming pangganap after ng street food namin. Yan yung nag-short meeting kaming Team Bicol about sa nagdaang convention. And lastly ay nagkaroon kami ng night jamming kasama ang mga taga-Albay. Ako lang po ang taga-Sorsogon dyan. Kinabukasan ay on the way na kami sa airport. Pinicturean ko muna yung certificate ko dito ho sa Siargao Domestic Airport. Pagkatapos dyan ay nag-take off na ang aming eroplano. Sunod na destinasyon,
Cebu City. Nung naglanding ang eroplano sa paliparan ay napagdesisyon na ng mga kasama namin na gumala muna since mamayang hapon pa ang flight namin pa Albay. Una naming dinaanan ay ang Cebu-Cordova Link Expressway. Akala ko dati ay government project ito. Nung makita ko ang toll gate ay narealize ko na hawak pala ito ng Metro Pacific Investment Corporation. In other words ay private pala itong tulay. Sunod naming dinaanan ay ang SMC site. Sa labas lamang po kami, hindi na kami pumasok sa loob. Ito naman yung other angle ng Cebu-Cordova Link Expressway. Sunod naming pinuntahan ay ang Basilica del Santo Niño. Katatapos lang ng misa sa labas kaya nagsialisan na yung mga tao. Ito naman po yung sa loob ng simbahan. And lastly, yung pinaka-memorable sa lahat na pinuntahan ko dito sa Cebu City ay ang Magellan's Cross Pavilion. Dati sa libro lang ng Civic ako nakikita ang larawan na ito. Ngayon, nakatapak at nakita ko na mismo ng dalawang mata ko ang cross na kung saan unang itinanim ito ni Magellan. Maraming turista ng mga oras na yan. Ganun pa man ay nagawa namin mag-group picture kasama ng mga kasama ko dito sa Magellan's Cross. At yun, doon na po nagtatapos ang travel ko sa Cebu City. Sa totoo lang, medyo nagsisisi ako na dapat gumala pa ako ng matagal nung huling araw ko sa Siargao. Super seryoso kasi ako sa competition kaya sa loob ng 3 araw ko ay talagang nagkulong ako sa kwarto namin para magpahinga at mag-practice ng business speech ko. Anyway, may next time pa naman. Ang mahalaga ay naging first placer tayo out of 13 regions na naglaban-laban. Bawi na lang ulit tayo sa susunod na gala. So yun po yung kabuuang kwento ko after ko manalo sa regional competition sa Albay. Hanggang ipadala ako sa Siargao Island. At gumala na rin sa iba't ibang tourist spot dito sa Siargao Island at Cebu City. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.